36N RVD 2022 Raycon Round 2 Likidong Taya ni Ellie Thorne. Horror Survival. Tila nakalagay sa sepia filter ng isang editing app ang kulay ng paligid ng bayan ng Turiwan. Nagtatago ang palubog na araw sa nagsisisiksikang mga ulap na mas lalong nagpapadilim sa nagkulay kayumangging paligid. Naglilikasan ang mga ibon mula sa tanaw na gubat sa kabundukan. Nag-iingay ang mga hayop sa zoo, sa parke, sa kabahayanan na animoy isang nagwawalang orkestra. Palakas ng palakas ang ingay hanggang sa yumanig ng malakas ang paligid. Nagtumbahan ang ilang mga puno. Umaalingaw ang babala ng sirena sa mga speaker ng poste. Umabot ng 1 minuto ang lindol at mula roon sa bumukang lupa, lumabas ang malansang singaw na sinundan ng di mabilang nakakaibang nilalang. Nasa ere ang hitsurang taong nilalang. Walang mga hita at nakakaladkad ang laman loob. Maihahalin tulad sa pinanggalan ng mitolohiya ng Indonesia. Subalit higit ang taas na may 10 talampakan. Tila kawad sa tigas ang buhok ng nilalang nang biglang hinablot nito ang tumatakbong ginang palabas ng zoo. Kinain nito ang katawan ng biktima at tinapon ng ulo. Iba sa pinanggalan. May buhay ang dabuhalang bituka nitong nakalawit at parang ahas na inaatake ang malapit na mga tao. Nagtalsikan ng dugo, pinaliguan ang mga naistatuang mga tao. Gumulong sa kalsada ang mga ulo na lalong nagpagimbal sa sitwasyon. Nagkagulo ang mga tao. Nagsapawan ang mga boses na nanghihingi ng tulong. Kabilang sa mga nakasaksi sa pangyayari ay ang magkasintahang sina Leia at Joy. Magkahawak kamay na tumatakbo ang dalawa palayo sa tiyak na kamatayan. Tumakbo ang magkasintahan na hindi alam kung saan tutungo hanggang sa nakarating sila sa sapa sa likod ng zoo. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Leia. Sa tagpong iyon, ang kakaibang nilalang ay sumulpot na napahinto sa dalawa. Umatras ng hakbang ang dalawa hanggang sa mapasandal sila sa yukong-yukong kawayanan. Nalalanghap na ng dalawa ang langsa at sunog na halimuyak ng nilalang. At sa gulat ng dalawa, tila takot na nilayuan sila ng halimaw. Hindi pa man nakahinga sa abot kamay na kamatayan. 2 pares ng kamay ang humatak sa kanila. Sa loob ng kuweba, sa gilid ng kawayanan, dinala ng mga kamay sina Leia at Joy. Doon agad na naglakbay ang tingin ni Leia. 3 tao ang namamahinga at nakahanap ng kaligtasan mula sa mga halimaw. Kabilang naroon ang 2 kumuha sa kanila, ang magkaibigang Jigo at Ruli. Iyon na nahiwalay sa barkada. Si Mr. Agas naman ang isa, dating pastor at mayor na nirerespeto ng mamamayan ng bayan ng Turiwan, ngunit nagkaroon ng kaso sa pang-aabuso ng tauhan. Sa huli, dahil sa koneksyon na pawalang sala ang matanda. "Bakit hindi kayo kinain?" tanong ni Diego. Hindi ko alam," sagot ni Leia. Hindi man nakumbinsi si Diego sa sagot, ngunit pinili niya sa huli ang manahimik. Niyakap na ng dilim ang paligid, ngunit ang alingaw-ngaw ng takot ay naroon pa rin. Maya-maya, isang umiiyak na bata ang patakbong sumilong sa lilim ng puno. Naaaninag iyon ni Leia. Walang dalawang pag-iisip na lumabas sa kuweba at tinawid ang sapa para mailigtas ang bata.
Leia! Nangangatog ang tuhod na sinundan ni Joy ang kasintahan. Ngunit napahinto siya na makitang pinuluputan ng dabuhalang bituka si Leia. Akala ni Joy ay lalamunin na ng nilalang si Leia, ngunit nakagugulat na sa pangalawang pagkakataon ay hindi niyon kinain ng babae. Inamoy-amoy lang ng halimaw si Leia at pagkatapos ay binagsak sa matulis na bato. Sa gulat ni Joy ay lumipat ang halimaw sa kanya. Inamoy-amoy din niyon ang katawan niyang natalsikan ng dugo. Sa huli, umalis din ang halimaw. Agad na lumapit si Joy sa umiimpit sa sakit na kasintahan. Nasugatan pala ng matulis na bato ang hita nito. Sinundan nila ng tingin ang nilalang nang maalala ang bata. Pinuluputan ng bituka ng halimaw ang bata. Inamoy-amoy, pinatiwarik, hinigop ang katawan at tinira ang pinatalsik na ulo. Nagulat ang dalawa, nagkatinginan. Pagkabalik nila ng tingin sa ere, isa pang nilalang ang may tangay-tangay ng lalaking walang bahid ng dugo sa damit man o sa katawan nito. Tulala ang magkasintahan pagkabalik sa kuweba. Maraming nilalang sa ere ang nilampasan lang sila. Paanong hindi kayo nakain? Tanong agad na nag-aalalang si Diego. Tumuon ang paningin ni Leia sa mga uka sa pader, sa mga ukit ng mga hayop na marahil gawa ng sinaunang mga tao. Hindi ako sigurado, pero parang kapag may dugo ka, nasugatan ka, o anuman, basta may dugo, ligtas ka. Balita ni Joy. Hindi ako naniniwala. Sagot ni Diego. Kung ayaw mong maniwala, hindi ka namin pipilitin. Basta, aalis kami dito. Nabahira na kami ng dugo. Lumipas ang ilang minutong walang nagsasalita. Binalak na ni Joy at Leia ang umalis. Maghahanap sila ng taxi o ng bisikleta na sasakyan na bukod tangi nilang kayang paandarin. Subalit naramdaman ang planong pag-iwan nila Mr. Agas na siyang kanina pang tahimik na nakamasid. Hindi kayo aalis. Tumayo si Mr. Agas. Sabay-sabay tayong aalis. Dagdag nito sa naunang sinabi. Sige, mainam nga iyon. Singit ni Joy. Pero paano? Tanong naman ni Diego. Anong plano? Paglilinaw pa nito. Lumapit si Mr. Agas sa magkasintahang babae. Itinuro nito si Leia. Ang babaeng yan, namumutla na. Malalim ang sugat. Tuluyan na natin. Kunin natin ang dugo at ipahid natin sa katawan. Kung totoo ang sinabi mo. Tinuro ng dating mayor si Joy na nasa oras na iyo'y nakatunghay sa hinang-hinang kasintahan. Gawin natin. Pero kung hindi iyon totoo, tapos nakalabas na tayo dito sa maruming kuweba na ito, mamamaalam ka rin. Masama ang magsinungaling. Alam niyo yan. Biglang hinawakan ni Diego at Rolly ang magkasintahan. May pag-aalangan man sa tila baliw na kasama. Ngunit naniniwala silang may punto naman iyon. Desperado na rin silang makaligtas sa papalapit na kamatayan. Linano ng tatlong lalaki na gawin ang pagpatay sa bukang liwayway. At nang sumapit na ang oras na iyon, ngumiti ang masamang si Mr. Agas.
Hinaklit ni Mr. Aga si Joy na tutol sa plano ng matanda. Sa inis nito, sinabunutan nito ng ubod ng lakas ang babae. Inayo at sinipa sa hita. Malayang kinuha ni Mr. Aga si Leia ng walang lakas upang pumalag. Sinakal ng matanda ang babae hanggang sa tuluyang mangisay at bawian ng buhay. Gamit ang maliit na kutsilyo na kinuha mula sa bulsa, sinaksak ni Mr. Agas ang isa pang hita ni Leia. Sumirit ang dugo roon. Tumalsik sa kulubot na mukha ng dating mayor at pastor. Di pa iyon nakontento at winakwak ang hita nito. Tumayo si Mr. Agas, nagpahid ng pisngi at nagsalita. Tandaan ninyo, patatawarin din tayo. Natulala si Joy. Samantalang sina Diego at Rolly na may nagkukumahog, papalapit sa naglalawang dugo ni Leia upang magpahid ng dugo. Pinatay na nila ang sariling konsensya. Sa tagpong iyon, biglang yumanig ang paligid. Gumuho ang lupa sa bundok at natakpan ang kalahating parte ng bukana ng kuweba. Sumilip ang sikat ng araw. Dinampian noon ang pisngi ni Joy na tulala at umiiyak kaharap ang mga ukit sa pader ng kuweba. Tinatanglawan ng liwanag at dilim ang sangkatauhan. Muling bumuka ang lupa. Bumalik ang mga nagliliparang nilalang sa ilalim at muling nagsara. Natunghayan ng tatlong lalaki paakyat sa mga batong nakaharang sa kuweba ang pangyayari. Tumingin si Diego sa bangkay ni Leia. Huli na. Naghintay lang sana sila. Natalo man ng papasikat na araw ang dilim. Hindi naman ang mga taong buhay pa. Ngunit patay na ang puso sa kapwa.